Ano ba yan? Huy, sa pinlisto pala. Paano gagawin natin? Ayaw nga pala. Sino nga yung pagtatanungan natin dun? Umihirap pa naman yung story. Ayaw nga! Sisig! Sige, Alam niya yun. Ayan. Hanapin natin siya. Tara, hanapin natin siya. Uy, sisig! May tatanong kami sa'yo. Sige. Ano kasi galing? Ako mahapon namin. Oo nga eh. Ay, tara mo naman kami. Sige. Saan mo naman sa simulan? Simula! Sige. Ganito. Bago ang pagdating ng mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay nakatira sa mga iba't ibang barangay at pinangungunahan naman ng iba't ibang mga pinuno. Bagamat, sila ay nabubuhay ng hiwa-hiwalay, sila ay magkakatulad sa maraming paraan. Ang kanilang relihiyon, pananamit, mga bahay, ang sistema ng pamahalaan at mga tradisyon sa pag-aasawa at pang-ekonomiyang aktibidad. Sa maikling salita, sila ay maayos at sibilisado na. Sila ay may kultura na maaaring makapagsabi ng kaibahan sa iba pang lahi. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagmamay-ari ng isang kultura at teknolohiya na sumulong ng lubusan pagkalipas ng mga nagdaang panahon. Noong sinaunang panahon, ang katutubong Afro-Asiatiko at Austro-Aborigines na tinatawag na ngayong Negritos o Aita, Agta at Eta ay nakaabot sa isang isla sa pamamagitan ng land bridges sa pagitan ng 5,000 hanggang 30,000 taon bago Kristo. Sila ay mahuhusay sa pangangaso at pagkuha ng makakain. Sa gitna nito, ang iba pang mga sinaunang sibilisasyon ay umunlad na. Ang Proto-Malay, isang Mongol-Asiatiko na lahi, dumating noong ika-2500 bago ang pagdating ni Kristo, gamit ang mga sasakyang pangdagat na tinatawag na balangay. At dinala nila ang kanilang kaalaman sa paglalayag, pagsasaka, pagbuo ng mga bahay mula sa mga puno at paglikha ng apoy sa pagluluto. Ang sumunod na dumating ay ang mga Deutero-Malays sa India-Asiatiko na lahi o ang mga Indian, Chinese, Siamese at Arabic na nangingibabaw at mas nanaig ang kanilang kultura. Sila ay may sariling mga sistema ng pagsulat, kaalaman at kasanayan sa agrikultura, metalurhiya, paggawa ng alahas, pati na rin ang mga bangka. Bahay. Ang mga bahay ay gawa sa light materials tulad ng kahoy, kawayan, at nagpapam. Matibay na poste ang nakapaloob sa ibabang bahagi ng bahay. Karaniwan, ang hagdanan ay inilalagay upang maiwasan ang pagpasok ng mga estranghero kapag ang may-ari ay wala. Ang ilan sa kanilang mga bahay ay nasa puno o tinatawag ding tree house upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kaaway o sa mga ligaw na hayop. Pananamit. Lalaking pananamit. Ito ay binubuo ng itaas at ibabang bahagi. Ang itaas na bahagi ay isang jacket na may maikling sleeves na tinatawag na kangan, habang ang ibabang bahagi ay isang strip ng tela na nakabalot sa paligid ng baywang at sa pagitan ng mga binti na tinatawag na bahag. Sa kalalakihan, ginamit ang isang piraso ng tela o isang gora na tinatawag na putong na isinusuot sa kanilang mga ulo. Ang putong ay isang kapirasong tela na inilalagay sa ulo ng ating mga pinuno. Sinusuot din ito ng mga mandirigma. Pula kung nakapatay na at may burda naman kapag marami na itong napatay. Sa babaeng pananamit, sila ay nagsusuot ng baro o kamisa.
isang jacket na may sleeves. Ang ibabang bahagi ng kanilang kasuotan ay tinatawag na saya. Sila rin ay nagsusuot ng gintong alahas at iba pang mga accessories upang pagandahin ang kanilang mga katawan. Mga pangkat ng tao sa lipunan. Bago ang pananakop ng mga Espanyol, ang mga tao ng Philippine Archipelago ay nakaranas din ng mga bahagyang pananakop at bahagyang pang-aalipin. Dito na nagkaroon ng mga pangkat ng tao sa lipunan. Ito ay may tatlong bahagi: Maharlika, Timawa, at Alipin. Maharlika, sila ay binubuo ng mga pinuno at ang kanilang mga pamilya ay mayayaman. Karaniwang, sila ay natugunan bilang gat, lakan, raha, o datu. Timawa, tinatawag ding malalayang tao. May karapatan din silang magkalakal at makipagsapalaran sa anumang antas ng buhay. Hindi sila namumuno, hindi rin sila mga alipin. Malaya silang sumasapi at humahalubilo sa ibang pamayanan at lipunan. May dalawang uri ng alipin. Una, alipin na mamahay. Sila ay hindi ganap na alipin. Sila ay maaaring magkaroon ng sariling pamilya at sariling bahay. Sila ay kinakailangan lang ng kanilang amo sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Pangalawa, alipin sa gigilid. Walang galang na, binibining paligpig. Ngunit kinakailangan ko nang makuha ang iyong kabayaran sa inutang mo sa ako ng pinya. Tama! Siya nga! Siya na lamang ang aking kabayaran sa aking mga pagkakautang sa iyo. Sige, pumapayag ako. Binibining paligpig, magtuloy. Sila ang mga tunay na alipin. Sila ay walang tirahan. Nagbabawal bumuo ng kanilang sariling pamilya. Kinakailangan manatili sa tirahan ng kanilang mga amo at maaari silang gamitin bilang pambayad utang. So ganun pala yun. Anong kapangyarihan tungkulin ng datos nila noon? Eh di may bayad-bayad din noon. Bayad? Pagpupuwis yun. Oo, tama yun. Oo, tama. At saka alam ko may kampi-kampihan din doon eh. Yung alyansa ba yun? Yung alyansa! Oo, meron noon. Meron nung dati. Ay, nako, kwento mo na lang kaya. Teka. Gobyerno o pamahalaan. Ang kanilang pamahalaan ay tinatawag na barangay. Ito ay binubuo ng 30 hanggat 100 pamilya. Ito ay pinamumunuan ng isang datu. Noon ay walang mga pambansang pamahalaan. Nagkaroon lang ng mga sari-sariling barangay at datu. Ngunit walang datu na may sapat na lakas upang mapag-isa ang buong kapuluan ng bansa. Ang ilang mga barangay, gayunpaman, nagkakaisa upang bumuo ng isang federasyon. Hinango mismo ang salitang barangay mula sa lumang bangkang malay na tinatawag na balangay. Karaniwan, pinaniniwalaan noong panahon na ang Pilipinas ay hindi pa kolonya. Nabuo ang bawat orihinal na mga barangay sa Pampang bilang resulta ng mga taong dumating sa pamamagitan ng mga bangka mula sa ibang mga lugar sa Timog Silangang Asya. Kapangyarihan at tungkulin ng datu. Nagpapatupad ng batas, ang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang nagbibigay proteksyon sa kanyang paksa. Siya rin ang gumagawa ng batas na may tulong ng pangkat ng mga matatanda na nagbibigay ng payo. Ang isang bagong pagsasabatas na nakapagdidesisyon ay ipinapaalam sa mga mayayaman sa pamamagitan ng tinatawag na umaluhokan. Siya rin ang kumikilos bilang isang hukom sa panahon ng pagsubok. Ito ay madali para sa datu upang tumakbo para sa barangay dahil ang populasyon ay napakaliit. Karaniwan, ang mga barangay malalapit sa isa't isa upang matulungan ang bawat isa sa kaso ng digmaan o anumang pang-emergency. Ang posisyon ng datu ay pinasa sa kanilang pinakamatandang anak na lalaki o kung wala, ang pinakamatandang anak na babae. Gayunpaman, sa ibang pagkakataon, ang sinumang miyembro ng barangay ay maaaring maging pinuno din, batay sa kanyang mga talento at kakayahan. Siya ang may responsibilidad sa pamumuno at pagpoprotekta sa iba pang miyembro ng kanilang barangay.
Kaugnay nito, kinakailangan pa rin niyang magbigay pugay sa datu, tulungan siya hanggang sa mga lupain at tulungan siya sa pakikipag-away para sa barangay sa oras ng digmaan. Noon, ang isang datu ay ginagabayan ng isang konseho ng matatanda, lalo na tuwing gusto niya ang isang kautusan na isa sa batas. Ang batas ay sinulat at inilagay sa buong barangay sa pamamagitan ng isang tagapagsalitang bayan na tinatawag na umaluhokan. Sa pagbubuhis na aking ipapatupad. Magsitahimik kayo! Sino-sino ang hindi sumasang-ayon sa mungkahi kong ito? At bakit hindi kayo sumasang-ayon? Baka hindi ito kayanin ng ating mga kabarangay. Ito ay isang mabigat na pasanin. Pero kinakailangan ko ito, protektahan din sila. At para magawa ko yun, ang buhis ng kabayaran. Sino-sino naman ang sumasang-ayon sa mungkahi kong ito? Kami! At bakit kayo sumasang-ayon ay sa batas ko ito? Kung hindi dito magtatrabaho para mapagbayad na buwis, hindi uunlad ang ating barangay. Tama yon. At isa pa, kung mangungulekta tayo ng buwis, hindi tayo mahihirapan sa mga gustuhin mo, aming mahal na datu. Sa tingin ko, nakabuo na ang desisyon. Damagan! Ano po yung mahal na datong dako? Nasusunod po. Mga kabarangay! Aking mga kabarangay! Ayon sa nakasaad sa bagong batas, ang bawat mamamayan ay kailangan magbayad ng buwis. Kailangan magbayad ng buwis ang bawat mamamayan. Batang tagapagpahayag! Ano yun? tagapagpahayag! Anong nilalaman ng panibagong batas? Pagbubuwis. Magandang umaga. Narito ako upang kolektahin ng buwis. Sa sinaunang Pilipino, nagsimula ang kaugalian ng pagbabayad ng buwis. Ang layunin ng pagbabayad ng mga buwis ay simple lang. Ito ay para sa proteksyon ng kanilang natatanggap mula sa mga datu. Ang mga miyembro ng mga maharlikang pamilya ang natatanging exemption sa pagbabayad ng buwis. Ang hindi nagbabayad ng nasabing buwis ay pinapatawan na ang parusa Narito sa ako panahon. upang kolektahin ng buwis. Alyansa. Tulad ng komunidad ng mga bansa, ang mga alyansa sa barangay ay nabuo. Ang layunin ng pagbubuo ng alyansa ay para sa kalakalan, kapayapaan, at proteksyon. Ito ay selyado sa pamamagitan ng blood compact o sandubuan upang matiyak ang pagsang-ayon sa tapatan at pangako ng chief state. Ano, naintindihan nyo na? Oh, galing! Uy, di ba may kasi yung pangay? Teka lang. Kukwento ko na lang lahat. Ay, tama yan, kuya. Paglilitis at pagpapasya ng pagkakasala. Simula ng Ang paglilinis. proseso ng paghuhukom ay naiimpluwensyahan sa pamamagitan ng relihiyon. Ang paraan ng pagtutukoy sa pagkakasala ng mga akusado ay nagpapakita ng pagkarelihiyoso ng mga katutubo. Halimbawa, ang inilawang kandila ay pinahahawak sa mga pinaghihinalaang may sala. Ha? Hindi maaari! Hindi maaari! Lakpi siya! Ang anumang mamamatayan ng kandila ay inihahayag ng sulayin. Ang datu ang nagsisilbing punong hukom at tinutulungan siya ng grupo ng mga matatanda sa barangay na kumilos bilang kasapi ng hurado. Relihiyosong paniniwala. Bago ipakilala ang Katolisismo at Islam, ang mga sinaunang tao ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Sila rin ay naniniwala sa immortalidad ng kaluluwa at buhay pagkatapos ng kamatayan.
Nagkaroon ng mga banal na mga hayop na kanilang iginagalang tulad ng puting unggoy at crocodile. Nagkaroon din ng mga banal na lugar at puno kung saan bawal nila itong putulin at sirain. Sila ay sumamba din sa araw at buwan. Regular na sakripisyo at pananalangin ang inalay sa kanila ng mga sinamba at mga espiritu. Ang gantimpala at kaparusahan ay kanilang matatamasa pagkatapos ng kamatayan nila at nakadepende ito sa naging asal nila ang kanilang makukuha. Mapamahiing paniniwala. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala sa aswang, mga duwende, o maliliit na nilalang tulad ng mga kawani ng tao. Kapre, ito ay isang matangkad na nilalang na may sigarilyo, karaniwang matatagpuan sa mga puno. Mangkukulam, isang lumang ginang ng bansa na may kakayahang manakit ng iba gamit ang isang manika at isang pin. Tikbalang, kalahating tao at kalahating kabayo. Tiyanak o isang sanggol na sumisipsip ng dugo ng tao. Sila rin ay naniniwala sa mahiwagang kapangyarihan ng amulets at charms tulad ng mga anting-anting, kulam, at ang paggamit ng gayuma. Edukasyon. Upang mapalawak ang kaalaman, ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmamasid, imitasyon at kasanayan. Walang formal na pag-aaral sa panahon ng pre-Spanish period. Mga bata ay tinuturuan na magbasa at magsulat ng kanilang mga magulang. Ito ay patas na sabihin na sila ay may pinag-aralan. Ang layunin ng edukasyon sa panahon nila ay para sa kaligtasan sa buhay. Ang kanilang mga ama ay tinuturuan ng mga lalaking anak sa pangangaso, pangingisda, agrikultura at iba pang mga pang-ekonomiyang aktibidad. Habang ang kanilang mga ina ay tinuturuan ng kanilang mga babaeng anak sa pamamahala sa tahanan at sa gawaing bahay. Pakibanlaw ng mga ito at pagkatapos magluluto na tayo. Pangkabuhayan. Ang kalakalan ng iba't ibang barangay mula sa iba't ibang mga rehiyon at mga isla ay ginawang posible gamit ang mga bangka. Dayuhang kalakalan ay dinala sa may mga bansa tulad ng Borneo, China, Japan, Cambodia, Java, at Siam. Iba pang hanap buhay ay paggawa ng mga bapor, manukan, pagmimina, paghahabi, at pangangahoy. Musika at sayawan. Ang mga sinaunang tao ay walang pag-aalinlangan, mga mahilig sa musika. Ang bawat komunidad ay nagkaroon ng kanilang sariling hanay ng mga instrumentong pangmusika. Sila ay sumasayaw sa kanilang mga Diyos, anitos at mga espiritong kanilang pinaniniwalaang para magpakitang gilas. Sila rin ay sumasayaw sa panahon ng mga piyesta at iba pang mga maliligayang okasyon. Wika at sistema ng pagsulat. Itong pangunahing tinuturing wika: Tagalog, Ilocos, Pangasinan, Pampanga, Tugbuhagnon, Hiligaynon, Maguindanao, at Samarnon. Sila rin ay nagkaroon ng sistema ng pagsulat. Ang sinaunang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig. Ang mga katutubo ay nagsulat sa mga iba't ibang materyales katulad ng dahon, balat ng puno at prutas. Ngunit, ang pinakakaraniwang material ay ang kawayan. Yun ay bang nangyari nung bago tayo sa Upin ng mga Kastila. Ganun pala. Ganun yung sama. Oo nga eh. Gusto pala eh. Sige. Salamat, kuya! Madami kami natutunan sa'yo. Salamat, kuya. Salamat ka. Ingat ka, kuya. Salamat. Lagi niya tatandaan yung sinasabi ng mga bata niya na ang kasalukuyan ay resulta ng kasaysayan. Salamat, kuya! Ay, kuya!
Okay, game!